Ngayong araw nga ay gumagawa mga kaps itong si Mang Bornok ng panel door at ipapakita ko sa inyo kung paano ba niya ginagawa yung pagkakanal o yung joinery nitong ating pinakasimpleng panel door. Siyempre gamit natin dyan ng table saw with the 5.5 horsepower. Yan ay assemble lang natin mga kaps na table saw. At ayan nga mga kaps, kung mapapansin nyo ay sinalang na limang onok. Bali, ang ginagawa namin dyan ay ilang paraan sa talim ng testisan para maipasok natin yung mga panels nitong pinto. Bali, yan na yung pinaka-joinery ng ating panel door. Yan. Bali, ilang paraan pa yan. Tapos may konting may iwanan. Bali, pararaanan na lang natin ng pait yan para mas bawas din dun sa pagsasalang ni Mang Bornok sa testisan. I was thinking mga kaps na bumuo ng isang pangbarsyada na I think mga 3/4 na ang laki nung kain niya para isang salangan na lang ang pagkakanal dito sa mga largero ng ating panel door. Ang kahoy na ginamit ni Mang Bornok dyan mga kaps ay Gimelina. Ay nga yung ating ginawang table saw. Mapapansin nyo nakalayo yung makina at mahaba yung kanyang pan belt para maganda yung buwelo ng ating testisan. Pwede nyo rin gawing bakal yung base ng testisan mga kaps. Angle bar. Yan kasi puro kahoy yan. Sa mga nagtatanong kung magkano ba yung budget sa pagbuo ng ganitong table saw, mga around 30,000 pati makina mga kaps. Hindi ko lang sure ngayon kung magkano na yung presyo ng induction motor. So kung pantipak at all around ang kailangan yung testisan, ay mas mabuting 5 horsepower na gamitin yung motor sa inyong testisan para pantipak na at pang iba't ibang mga task pa sa ating mga projects like katulad nito nagkakanal si Mang Bornok. Ayan yung mga panels na gagamitin natin sa panel door na ginagawa niya. Yung pinaka basic na design, Yowa kung tawagin ng iba, Elizabeth design, o kung ano pa yung tawag sa inyo mga kaps ng panel door design na ito. Kaya napaalala mga kaps, ang paggamit ng table sa medyo delikado. Kaya kailangan ng doble ingat at saka hindi basta-basta. Kasi maaring magka-injury tayo ng malaki dito sa testisan. Kaya paalala sa ating mga kaps sa paggamit, lalo kung medyo baguhan ka pa lang sa pag-woodworking. So ayan, ay pinait ko na itong natitirang labi dito sa gitna ng kanal na ginagawa ni Mang Bornok. So ayan, madali lang namang paitin yan mga kaps kasi manipis lang yung natira na yan. So nakabawas na rin tayo dyan ng pagsusuot doon sa testisan dahil yan, pait na lang ginamit nating pangtanggal doon sa labi na natira sa gitna. So basic na basic lang naman lahat kung matalim yung pait na ginagamit nyo mga kaps. So kailangan lang natin kinisin yan, mawala yung mga natitira niyang labi para pag isinapak natin yung pinaka panel niya, panel board niya ay smooth na smooth lang. Kinakailangan dyan mga kaps yung panel niya ay pag sinalpak natin ay medyo mahigpit ng bahagya, hindi kinakailangan maluwag para pag binuo, inassemble yung pinto ay hindi na siya gagalaw. Ginagawa ng iba dyan ay nilalagyan nila ng dowels pero medyo malaki kasi yan. Depende na lang din sa lalim ng ginagawa nyong kanal. Yan kasi ay 5/8. So pwede natin yan pakuan and then nakapasok na rin dyan yung pinaka blades na gagawin para mabuo pag inassemble itong panel door na ito. At nga tinetesting na mga kaps ni Mang Bornok itong mga panels na ito at mamaya lang ay kakanalan niya na rin itong mga panels na to. Ayan nga, at nakakanalan na nga ni Mang Bornok.
After kanalan yan ay konting chamfer na lang sa magkabilang dulo para mas smooth na may pasok dun sa kanal na ginawa niya. Sa part na to ay kinakasan niya ng talim mga kaps para sa pagmimit siya. Yan yung joinery natin, and then bubutasan na lang yan pagka inassemble para dun sa dowel na kinakabit natin. Kung napanood niyo mga kaps yung video na ginawa ko noon, after niya ma-assemble ay yung dowels na ang hahawak dito sa mga mitsa nitong ating pang header at yung pang ibaba ng ating panel door. At ayun nga mga kaps, ay araw-araw umuulan ngayon at medyo madalang nga yung ginagawa nitong si Mang Bornok, kaya eto, may pa ilan-ilan na orders. Madalas ay pinto, hamba, kasi maraming nagpapagawa. Bagamat medyo maulan ang panahon natin, ingat-ingat kayo mga kaps. Sa lahat ng ating mga viewers, sa mga bago nating mga kakarpintero, sa mga gusto pang matuto, ay huwag niyong kalimutang mag-subscribe. Click nyo na rin ang bell notification na icon dyan sa gilid para updated kayo sa mga bago nating uploads. At asahan nyo na patuloy tayong gagawa ng marami pang mga videos regarding sa woodworking. At race to 100,000 subscribers na tayo mga kaps, at nagpapasalamat ako ng marami sa patuloy na suporta at pagtitiwala nyo sa aking channel. At shoutout din sa ating pambansang woodworker na si Mang Benru. Medyo madalang kasi ang ating gawa, kaya si Mang Bornok lang muna ang ating woodworker mga kaps. Si Mang Benru naman ay tinatawag natin kapag medyo malakasan na yung mga tanggapan natin at talagang marami. Siya yung ating master carpenter. Bagamat siya yung ating master carpenter, itong si Mang Bornok ay talaga namang napakarami ng natutunan sa pag-woodworking kay Mang Benru. At ayan nga, after niyang mamitsahan yung isang side, ay ito namang kabilang side. Siyempre susukatin muna yan, and then titingnan kung pasok dun sa butas ng mimitsahan mga kaps. Ayan, at saka na lang natin siya ididiretso. So ganun yung proseso ng pagmimitsa mga kaps dun sa pang header at sa pang ibaba ng ating panel door. Sa kahit anong mitsahan, ganun ang diskarte mga kaps. So, susukatin lang muna, then tetestingin dun sa mitsahan. Bali tatanggalin natin yung magkabilang side na matitira ay yung panggitna lang. Siya yung mismong papasok, yung mortise and tenon na tinatawag. And then dito sa part na to, yung DIY nating jig para dun sa pagkakat. Mas mabilis kasi dito mga kaps, pinadadaanan natin dito sa circular saw na may jig. And then ayan, kung mapapansin nyo ay natanggal na yung pang ibabaw. Then babalik ta rin lang ulit natin yan. At ang kagandahan dyan mga kaps, na i-adjust natin yung lalim at babaw nung kain nitong circular saw. At naka-jig nga siya. Susundan na lang natin yung pinakaguhit, and then good to go na. Susulong mo na lang yung circular saw, and then boom, tapos na. Medyo napabilis yung trabaho dito mga kaps. So yun naman yung purpose dito, yung mas mapabilis. Kasi sa lagari okay lang din naman yan mga kaps, kaya lang minsan na medyo pagka maramihan na, medyo mangangalay ka din kasusulong ng lagari, lalo pat kung yung lagari mo ay medyo mapurol. Malaking bagay din itong jig na ito mga kaps. Madali lang naman yang gayahin.